Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang inyong lingkod, Reverend Dr. Emmanuel Danza Ibang-Asan, District Superintendent ng Integrated West Tarlac District. Ay samahan nyo na naman po ang inyong lingkod na pagbulay-bulayan natin in this 5th Sunday in Lent ang ating Ebanghelyo, John 11:1 to 45. Nais ko po kayong batiin na may kasamang dalangin ng isang mapayapa at mapagpalang biyaya ng Diyos na puno ng pag-asa, puno ng pagpapala, higit sa lahat, puno ng pagmamahal mula sa ating Diyos na buhay. Pangalawang linggo na po ngayon na pakikibaka natin sa ating pong laban against the pandemic COVID-19. Subalit salamat sa Panginoon na sa bawat araw ay nagkakaroon po tayo ng panibagong buhay, nagkakaroon po tayo ng panibagong kalakasan, nagkakaroon po tayo ng panibagong pag-asa na ating pong malalagpasan ang pandemic na ito. Dahil naniniwala ako na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Lalong higit nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga suliranin. Sa nagdaang 2 linggo, iba't ibang balita ang ating mga naririnig, ang ating mga nasaksihan, ang ating mga napanood. Madalas, ang mga balitang ito ay hindi nagiging maganda, lalong higit ang resulta ng patuloy na pagtaas ng infected na mga tao sa COVID-19 na ito. Bawat araw ay patuloy na nadaragdagan nga ang COVID cases natin. Pero mga minamahal, sa patuloy na pagsama-sama nating panalanginan, pagkakaisa natin at sa ating pananampalatayang higit, tunay nga'y nakikita natin ang magandang bukas ng ating pamayanan at ng ating buong komunidad. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Sa linggong ito, mula sa pagbubulay-bulay natin, ang ating ebanghelyo nga sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 45. This is another affirmation of God's goodness, greatness, and grabiness sa buhay ng bawat isa sa atin. Mula sa kwento ng Ebanghelyo, mababasa natin ang masalimuot at malungkot na balita. Dahil ito ay tungkol ito sa malapit na kaibigan ng ating Panginoong Hesus, ang magkakapatid na sina Marta, Maria, at Lazaro. Ang balitang ito ay patay na ang kaibigan niyang si Lazaro. Sadyang napakalungkot at napakamasamang balita na maririnig mo sa iyong kaibigan. But praise God, sa pangalan ni Jesus, ang isang masamang balita ay nakakitaan pa rin ng isang good, great, and grabe news. Dahil sa positibong bagay na kayang gawin ng Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, Diyos na dakila at manggagamot nating lahat. Na isang good, great, and grabe news dahil sa kamanghang-manghang kayang gawin ni Jesus. Una, the good news. Nang malaan ni Jesus, patay na ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Jesus na natutulog lamang siya. Kahit alam na ni Jesus na patay na siya. That is in the account of the verse 13. And in verse 11, mababasa natin doon na sinabi ni Jesus na tutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako doon at gigisingin siya. What a good news. Sa gitna man ng kamatayan ay may pag-asa nga tayong hinaharap. Bagaman malungkot, lalo na sa sitwasyon ng ating lipunan ngayon, maraming mga frontliners, lalong higit ang ating mga medical personnels, ang ating mga butihing doktor, mga nurses, at na sa kanila ay nagbubuwis ng buhay sa araw-araw nilang pakikisalumuha upang tugunan lamang ang pangangailangan ng medikal ng ating mga biktima ng COVID-19 na ito. Nagbuwis sila ng buhay para masugpo ang pandemic na ito. Saludo po kami sa inyo
we salute you. And you are in our heart. And lahat ng ito po ay papuri sa Diyos ang inyo pong kadakilaan. Bagamat malungkot, pero kami po ay humahanga sa inyo. Hinarap ninyo kahit nakasuong ang inyong mga buhay sa gitna ng kamatayan. Katulad ni Jesus, nung makita niya ang mga kapatid ni Lazaro, si Jesus man din ay tumangis. The shortest verse in the Bible, John 11:35, Jesus wept. Kami din po, kaming mga mananampalataya, kaming mga lingkod ng Diyos, sa mga pamilya, kaibigan, ng ating mga biktima ng pandemic COVID na pumanaw na, nakikiisang damdamin po kami sa inyong kalungkutan. At patuloy na dumadalangin na si Jesus ang patuloy na magbigay sa inyo ng higit na kaaliwan. That is the good news, na kahit sa gitna man ng kamatayan, may panibagong bukas tayong haharapin. The second news is the great news about this story. Ang pag-asa na maaring mabuhay si Lazaro dahil sa panambitan ni Jesus na siya ay natutulog lamang. That is great. That Jesus Christ declared that his friend is just sick and not dying. Hindi po siya patay. Natutulog lamang siya. Back on his mind, patay na siya, pero hindi niya ito diniklara sa kanyang bibig. At sa kanyang pagkatulog, nais niya itong gisingin. A great news declared when Jesus said that in verse 25 and 26 to Mary and Martha and the people around him that time. He said, I am the resurrection and the life, and those who believe in me, they will live even though they die, and those who live and believe in me will never die. Do you believe in this? At sa Tagalog, sabi niya, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Isang dakilang balita, a great news ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesus. Oo, alam natin na tayong lahat ay tatawid mula sa mundong ito, because this is the temporary world na ating tinitirhan. And we know the promise in Romans 6:23. Alam natin nga na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ang dakilang balita na patuloy nating panghawakan sa ating mga buhay. Sa gitna man ng kamatayan, may libreng kaloob ang Diyos. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Sa mga pangyayaring nararanasan natin ngayon, lagi nating tingnan ang pag-asang dulot ni Jesus sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mundo, sa ating bansa. Kung ang parusahan ng kamatayan ay napagtagumpayan na niya, lalong higit na mapagtatagumpayan natin ang laban nating ito sa pandemic COVID-19. Huwag po tayong magsawang maglaan ng oras, panahon natin ng panalanginan. Let us always remember that a prayerful nation is a powerful nation. Halos lahat na po ng mga leader natin, mga religious leader natin, ay sama-sama ng nananawagan ng pagkakaisa ng panalanginan. Individual, bawat pamilya, sama-sama po tayong manalangin. Let us push this. Let us pray until something happens. Let us always remember, the power of prayer never ends. Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. And that is a great news para sa ating lahat. Thirdly, the grabe news. Doon sa libingan, si Lazaro, isang grabe na pangyayari sa libingan ni Lazaro ang ating nabasa at ating nasaksihan. Dooy pinapaalis ni Jesus ang bato na nakatakip sa yungib ng libingan ni Lazaro.
In verse 39, sinabi niya at sinigaw, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Maria, Panginoon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sumampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? That is in the verse 40. Nang minamahal, naniniwala akong kung sama-sama tayo na patuloy na sa sumampalataya sa Diyos na buhay, makikita natin ang kanyang kaluwalhatian sa lalong higit sa lalong madaling panahon. Na sa gitna ng pagsubok na ating nararanasan, mararanasan natin na tunay walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos, tulad ng karanasang ito sa buhay ng magkakapatid. Si Jesus ay hindi nagbabago kailanman. Siya ang kahapon, ngayon, at bukas natin. Hebrew 13:8. Mula nga doon sa libingan, tumingala si Jesus. Nagpasalamat sa Diyos sapagkat dininig siya sa kanyang panalangin. Then, that grabe news happened. Lumabas si Lazaro sa libingan, kinalagang lino, at nakabalot sa kanyang katawan, at siya ay nakalaya. Marahil sa panahong ito, alam nating lahat na nakapasok tayo sa yungib ng pagsubok. Balot tayo ng lino ng problema na dulot ng sitwasyon ng pandemic COVID-19. Ang tanging kailangan lang natin ay sama-sama tayong tumingala sa Panginoon. Let us lift our eyes in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sama-sama tayong tumingala sa Diyos at magpasalamat dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang bagay dito sa lupa. Let us review the Romans 8:28-39, that passage na we are more than conqueror dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga minamahal, malaki ang pag-asa ng mundo. Malaki ang pag-asa ng ating bansa. Malaki ang pag-asa ng bawat isa sa atin dahil kay Kristo Jesus. Tumingala tayo sa Diyos at manalig sa kanyang kapangyarihan. Let us receive the good, the great, and grabe news from the Lord. To God be all the glory. God with us. Amen.